May sobra akong laking problema. Nag-squats ako kanina sa dito lang sa bahay. So may weights lang, hindi naman kabigatan. Feeling ko, well, ano ba nangyari na parang na slip disc ako sa lower back. At wala lang, sira lahat ng plano ko. May parating pa naman kami biyahe sa Japan. 48 hours na andito lang dapat ako daw na nakahiga maghapon. So, patay. Patay. Misa, mag-ano nga kaya? Oh man, laki akong problema. So, nag-squats ako kanina sa taas dito. So, may maliit lang na home gym. Nag-squats ako. Tapos, nandun ako sa last 2 reps ng 4th set. Tapos, na slip disc ako. So, gumapang na lang ako dito pababa. Kumo ice. Dito na ako kumain sa sahig. At sobrang ang sama ng loob ko kasi ang daming plano, ang daming ginagawa, ang daming activities. Ang daming challenges pa, may basketball pa na parating. Anong nangyari? May 90-day challenge sa TikTok. Punta rin Japan this coming Sunday. Nag-start ako ulit mag-jog. Start ulit ako mag-gym, tapos nangyari pa to. Sa club. Okay, news flash. Sobrang masagwa nangyari. Kanina pa to umaga. Nag-counting gym. So may malit lang na gym dito sa bahay. Nag-squats ako. Nandun ako sa 4th rep ko. Nasa 4th set. Last 2 reps. Habang nag-squat ako, may na-slip disc ako. So sobrang ang sakit niya. Hindi ako makatayo. Humiga ako kagad doon. Na-feel ko talaga siya. Parang may nag-slip doon sa lower back ko. Hindi ko maitay yung katawan ko. Gumapang na ako dito pababa sa sala para madali lang ako matulungan ng mga tao na nandito. And yun lang ang sama ng loob ko kasi ang dami nangyayari lately. Di ba, 90-day vlog challenge. Papunta ng Japan this coming Sunday. So paano ako makakatulong doon kung hindi ako makalakad? Kaka-start ko lang maging consistent sa gym. Kaka-start ko lang mag-jog. Tapos may basketball pati this coming Friday. So, ito sana yung opportunity na, to get back in shape, maging kondisyon ulit. And nangyari to. Okay, so, may malaki akong problema. May malit lang kasi gym dito sa bahay. So, nag-squats ako. 4th set, last na talaga. Tapos last 2 reps. For some reason, slip disc ako. So, ang malaking problema nun would be talagang malaki, hindi ako makatayo ngayon. Hiniga ko lang likuran ko, kina-cold compress ko. As in, masakit siya. Hindi ko malang matayo yung pa ako. As in, bigla na lang siya nag-slip. And hindi ko na alam gagawin ko. Kasi ang daming plano. Papunta kami Japan this Sunday. May 90-day vlog challenge pa ako. Nag-start ulit ako mag-jog. Second day jog ko na, wala na rin yun. May basketball, kaka-start ang basketball. This coming Friday, wala na rin yun. Nag-try ako maging consistent ulit sa gym, wala na rin yun. Nakaka-frustrate. So may malaki akong problema. Kanina umaga lang nag-squat ako. May malit lang kami gym dito. So nag-squat lang ako. 4 sets siya. And then nandun ako sa last 2 reps ko. For some reason na-slip disc ako. Ay nako, na-slip disc ako. So nag-squats ako kanina dyan sa roof deck sa taas. Tapos last 2 sets na lang. As in last 2 reps na lang na biglang may tumunog doon sa likuran ko. So hinagis ko yung bar sa likuran ko, gumapang ako sa sahig. Tapos talaga na-feel ko, slip disc talaga ako. So, pinilit kong gumapang na lang dito sa dining area. Nakahiga ako sa sahig. Dito na ako kumain, linigyan ko na ng cold compress and sobrang
nakaka-frustrate kasi for the past few days, ang dami ko sinaset na challenges. Bago magtapos yung taon, may 90-day challenge na TikTok. Meron akong, tinatry ko maging consistent ngayon sa gym. Second ko ng araw na nakapag-jog, na nakakatuwa naman pero wala na rin yun. May basketball na parating this coming Friday, look forward ko, masaya maglaro. Wala na rin yun. Gym, wala na rin yun. Yung Japan, di ko alam kung anong condition ko pagpunta sa Japan. Hopefully, makakalakad ako. Hindi naman ako wheelchair. Hindi naman, feeling ko hindi siya ganun kalala. Pero, hindi eh. Ito yung inaangat ko yung paa ko, masakit na siya kagad eh. Para siya nakukuryente. So, kailangan kong dumaan sa PT mamaya o bukas. Hindi ko alam, hindi ako makagalaw. Ina-ice compress ko lang siya. Cold compress ko lang siya. Bad trip. Okay, so tuloy lang ang meeting despite the odds. Meeting with the AI video team. So ang trabaho nila, mag-create ng mga content using mga AI tools ngayon. Mga content, ang tawag doon, Carlo? Mga media content using AI. Apo, sir. So, mga anywhere, faceless content, sir. Mga faceless content, video AI, AI voice, AI face. Sila yung mga team behind it. Actually, ang isa sa pinakamalupit na execution nila would be lately, nagawa na nila ng story at saka ng purpose yung mga animation AI na yung mga girls nung Miss Madrid, Philippines. Ginawang para mga superhero characters na sobrang inline dun sa current event na nangyari dun sa cosplay. So may mga pag-usapan kami, mga bagong projects. Ito po sila. And let's go. Bad trip. Ano yan? Anong ginagawa mo? Possible? Sa Kyber yan. Opo. Kaso hindi ko po siya ma-export ngayon kasi ubos na po yung credits. Pero pwede ko rin po siya gawin sa runway. Sige, okay. Sige, mag-purchase ka na lang. Pero malaking bagay yung runway, no? Nung na-discover mo. Opo, kasi sa runway po, pwede tayong mag-cut ng background doon. Pwede mag-background remove. Mas marami po siyang nagagawa kumpara kay Kuiper. Ang lamang lang po ni Kuiper, mas maganda lang po yung na-generate netong AI. Hindi, i-try mo na pareho sa ngayon. Opo. Ayoko muna tignan siya from a point of view na mas mura, mas mahal. Mas importante yung marami tayong nagagawa. Tsaka na natin isipin kung alin yung mahal tsaka hindi na significant later on. Sa ngayon, mas gusto ko na try na marami tapos mamimili later on na may experience rather than namili ka tapos wala ka experience sa mga pinagpilian mo. Okay po. What else, Carlo? Ano pa yung nasa? Ituloy nyo na, ituloy nyo na yung mga video AI, gumawa na kayo ng mga channels noon, bumili na kayo ng mga SIM cards. Gusto ko pa rin yung future na sobrang dami natin mga TikTok accounts na may kanya-kanyang buhay. Na AI concept, AI content. Huwag niyong paghalu-haluin na. Sa ngayon kasi ang mali ko, nung huli, ginamit ko yung huling, tawag dito? Ginamit ko yung huling TikTok na nag-accumulate ng mga followers sa isa pang concept. Dapat isang concept lang dire-diretso eh. Yes, sir. Bali, ang Parang naisip inaalagaan kong natin. Yung naisip kong niche ko, sir, itutuloy ko yung dating storytelling ko. Magpapagawa ko ng storytelling kay ChatGPT. Then, mag-generate ako ng photos kay Midjourney. Sakto. Wait. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi yan yung pinag-usapan namin ni Gerald kahapon at yun yung gusto kong topic natin ngayon. Apa. Kaya nga, magpapa-generate ako ng story kay ChatGPT. Something na topic. Then, mag-generate ako sa Midjourney ng photos. Tapos, gagawa ng story sa VidIO, sir. Ang idea ko dyan, Carlo, huwag ka muna mag-start with the story. Kailangan kasi, sa mundo ng storytelling, start with what's familiar. So, sa mundo ng storytelling, ang familiar would be, kunwari, isa gumawa ng anime tungkol sa NBA. So, andali pinanood ng mga tao dahil kilala nila sila Lebron, ginawa lang yung Japanese anime. Nakuha mo, may story na yung drama ng Lebron, Kyrie, sinama na niya doon sa anime series niya. So, yung mga tao natutuwa, hindi lang yung, kasi kung mag-introduce ka ng bagong cartoon character, ang dami na dyan sa Netflix. Tapos, parang sir yung yung gawa ng Bleacher Report, di ba gumagawa sila ng mga animations ng NBA? Tama. So, hanap na tayo ng familiar na makaka-relate kung sino yung audience natin. Okay. Tapos, doon na, parang focus na lang natin AI generation.
Yung animation generation na lang, hindi mag-isip ka pa ng storya, Tama, sir. mag-iisip ka pa ng Sabog pa yan, characters, mag-iisip ka pa ng ganyan, lalabo-labo na yun. Hindi pa ganun ka-complex si ChatGPT para balikan lahat. Minsan siya rin naliligaw siya sa sarili niyang mundo. Apo. Gets, sir. Gets po. Ito, panonorin namin isang AI VFX na ginawa. Ipepeg namin for our upcoming project natin. Tama na yung direction natin na nag-incorporate na tayo ng mga AI elements, Gerald. Pero ang pinakamalaking problema niyan, kung paano mag-create ng story, madali gumamit Madali mag-render, madali gumamit, madali whatever. Pero ang pinakamahirap kung paano siya gawin na story na part ng flow. So, good start na kayo nung nagamit niyo yung mga anime sa characters do sa Miss Madrid, Philippines. Kaya hindi naman regular yon. Kaya ako, para dire-diretso yung mahahasa kayo sa paggamit palagi ng AI sa mga content creation. Gumawa tayong sarili nating series. Nakuha nyo? So, tama isa, sinabi mo, pwedeng isa, gawa tayo. TikTok lang naman yan, kahit ilan ang pwede nating version tsaka variety. Isa, puro image lang, tapos lagyan natin ng storya. Isang image lang, lagyan natin ng hiwa-hiwalay, tatlo gawin natin, Carlo. Isang pure AI na image saka voice over, storytelling. Tapos yung dati mo nang ginawa, Carlo, gawa na lang natin na storya. Yes, sir. Pangalawa, gawa tayo ng video AI. So halo yung tao, tsaka AI generated yung nila, yung pagiging anime nila. Plus storya ulit, storya labanan. Pangatlo, mas simple yung podcast. So parang ginagawa, storytelling, tapos puro mga background effects na, kunwari, naglaban si ganyan, tsaka si ganito, may tunog na mga ML na mga voice sa likuran, sound effects, music. So parang dinadala mo yung mga tao doon sa storytelling lang ng mga podcasters. Pero yung gumagamit ka ng iba-ibang element. So gawa tayo ng ganun. For now, pili lang tayo ng isa. Pero wag natin kalimutan yung dalawa-tatlo para yun lang, yung na-discover natin everyday, nagiging TikTok output siya, tapos pwede mag-generate din ng community. Sige, sir. Okay. Andito na si Coach to the rescue. Assessment niya, severe muscle spasm. So ngayon parang may ginagawa siya yung kuryente. Ang tawag dito, Coach, tense. So naka-tense yung lower back ko. Naka-hit pad. Tignan natin kung may magbabago. Pero sa ngayon halos hindi ako Hindi ako nag-try akong maligo. Sobrang mahapde. Masakit. Let's observe. Jerry. Patayo. Ngayon, wala namang pain ngayon. Naninigas siya ngayon. Simula nang bumaba. Yan, parang hindi siya maka-flat pa baba. Yung spasm, yan yung napipili mo yung spasm. Pero yung kaninang pain, yung sharp pain, wala naman. Sharp pain. Yung kirot. May pagkaspasok nga feeling. Matigas lang siya. Oo. Okay. Pero basi. Naku, ano draw ko? Ano draw ko? Problema. Hindi, di ba yun nga yung gagawin mo? Sanayin mo siya dun sa position, konti-konti. Kaya ang bagal din ng pagbaba ko kanina. Na-rotate ko lang talaga kanina, kaya bumalik tayo sa start. Sakit talagang nangagat. So anong gagawin ko? Pahinga lang, dapa, o Pahinga muna. Straight lang muna tayo. Straight ko lang lahat. Straight muna. Huwag muna magro-rotate, wala mo na yung rotation. Kasi nga ibang ibang movement na lang. Sobrang guard kasi nung muscle mo dun sa low back mo. Masyado ka na maraming binigay na sakit sa akin. Salamat. Pahinga mo muna yan. Ito naman, massage naman. Galit na galit yung severe spasm. Okay, I'll cheer for you. Whoa.
Mga anong tansya mo? Gano'ng kalaki? Ano mas malaki? Yung area niyan o yung area ng Albergus? Mas malaki to. Mas maluwang? Punta nga sa pinakadulo talaga. Eto, dulo na to. Dito ako sa may pinakapintuan. Left to right na. Entrance. Left. Sagad ko muna sa left. Yan. Tapos kanan ka. Kanan. Sige, go. Kanan. Kanan. Sige lang. Okay. Tingin ng kisame. Okay. Yan. Malinis naman, hindi mukhang luma. Dati mukhang luma yun. Malinis naman. Sige. Pero kung 300 tayo, medyo masikip siya. Okay, ready to work. Sa likod tapos may heating pad. Nangangagat siya the whole day. Pinapractice ko na ituwid yung likuran ko. Tsaka maging mindful sa upo ko tsaka sa tayo. Day 2 na after ng injury, so day 1 hindi ako makatayo, nakahiga ako the whole day. Nagpa-therapy ako, hindi ko ma-stretch yung paa ko. Tulog kagabi, mga simpleng ikot, simpleng galaw, lahat masakit. Gumalaw ng a few inches, masakit. Konting twist, masakit. Day 2, a little bit better. Talagang siniset ko sa utak ko na gagaling ako. Sasama ko sa Japan this coming Sunday. Yan, siguro ngayon, first day na talagang mindful kasi kada galaw ko, iniisip ko siya. Iniisip ko na kumuha ng support at strength sa ibang parte ng katawan. Hindi puro tungkol dun sa... Kasi ang tendency, nagiging over-dependent dun sa part ng, I don't know kung spine or what. Yung muscle na yon, hopefully pulled muscle lang. Naging over-dependent doon sa lahat ng movements. Ngayon, ang challenge the whole day would be to find movements. To find movements na hindi dependent sa kanya. So, kailangan try isipin mo buti bawat galaw, bawat inch ng galaw. Isipin ko sa muscle group ko kuhanin yung strength, hindi pwede sa kanya. Today, dapat magkaroon ng movement. Makapahinga ulit. Movement, pahinga. Today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So I have 3 more days para i-therapy, i-rehabilitate yung sarili ko. Day 2.
Hello, what? So ito update sa kondisyon ko. Kagabi, halos hindi ako makatulog. Konting ikot-ikot, sobrang sumasakit siya. Hindi ko matuwid pa ako. Paghihiga lang, kada inch. As in, ramdam ko yung sakit ng bawat inch na galaw pag naglalakad na kakuba. Right now, talagang mina-mindset ko na makarecover ako by Sunday. Hopefully maging functional lang. Alam ko hindi ko kaya maglakad by Sunday. Hindi ko kaya magbuhat ng mabigat. Ayoko lang maging pabigat by Sunday. Tinatry ko magkaroon ng mga konting exercises. Mas iniintindi ko yung katawan ko, yung tailbone ko, tinatakin ko, yung core ko, mas kinokontrol ko. Tapos nakaano rin ako, may belt ako na parang yung yung pag-protect ng back. Hindi ko alam. May schedule ako for tomorrow para mag-therapy. Kung hindi yung darating na linggo, hindi ko ganito ipa-pressure yung sarili ko. Kaya lang, wala, no choice. Ayoko ma-miss out. Malaking family trip. Ako lang wala. So, hindi ko matanggap. Okay, day 2. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kasi naghahalo-halo yung feelings from frustration, yung emotions na okay naman lahat kahapon, tas biglang in one simple rep do sa exercise parang lahat gumuho. Sana simple injury lang sa kamay, sa paa, pero hindi sa likod. Kahit iniwasan ko sumama yung loob kasi lalo na this coming Sunday may out of the country trip. Pinakahirap ako ngayon umupo. So yun ang pinapractice ko, umupo. Lahat ng mga movements, tinatry ko ipasok yung tailbone ko, pagtayo, pag-upo. Mismong tumayo, hirap ako ituwid yung katawan ko, nakakuba ako. May 2 therapy ako nakaschedule. Isa today, isa the next day. Pero mas naniniwala ako, mas nasa utak siya yung kaya ko talaga i-set yung mind ko na i-heal ko. Not necessarily heal, pero i-strengthen ko iba pang parts ng katawan ko. Mas maging mindful, mas maging functional. Today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So I have 3 days to be more functional. Ang nakakatakot lang dahil pinipilit ko maging okay. Baka mag-cause pa ako ng injury sa sarili ko. Pero the only way to really know where to start is really to start using my body again. And hopefully wala. As in, positive ako na may heal ko yung sarili ko before Sunday. Nagre-review tayo ng mga halaman na i-import from China. Yun yung mga presyo. Gamitin ko sila Jaisa. So, paano pagandahin yung mga interior design natin, yung kapedad. Tapos, kailangan pa natin ito import dahil mas maganda, mas mura pa. Bye-bye, Alba. Kiss mo kasi na para may energy, Papa. Bye-bye, my love. Bye-bye. Saan ka punta? Sa school ko. Okay. Bye-bye. Love you, baby. Bye-bye, Alba. Bye-bye. Second day ng after ng injury and nakakatayo. Good news. Nakakalakad ng konti pa, sobrang dahan-dahan, parang lolo. Yun ang good news. Good news na lang muna lahat kasi syempre I'm still very hopeful na makakasama ko sa biyahe. At ang pinaka-indication para makasama talaga sa biyahe, kailangan makalakad ako ng matino. Pinapakuha ko yung tungkod. Bukas may therapy ako. Hopefully mag-improve. Tomorrow is Friday, Saturday. Sana by Sunday maging functional na. Sana maging functional lang talaga. Yun ang objective muna.
Ang good news, kahit papano the whole day, nakakatayo ko, ni-stretch ko siya. Bad news lang, hindi pa rin ako makalakad na matino. Ang apa ko para kung 90-year-old maglakad, sobrang paisa-isang apak lang yung paa. Pero feeling ko parang pulled muscle na severe spasm. Magpapacheck up ako tomorrow and another therapy. Hopefully Friday, Saturday may malaking improvement ako sa recovery. Tapos by Sunday maging functional lang. And then syempre continuous yung healing dun sa Japan. Kailangan ko matulog maaga. I really have to heal myself. I'm still very positive. Marami pang kailangan ayusin, lalo na kung paano yung itsura ko everyday, every time na tumatay, umuupo. Sobrang mindful ako sa tailbone ko, mindful ako sa lower back ko, mindful ako sa upper body posture ko, mindful ako sa lahat. So for the first time ever talaga, ang focus ko lang the whole day, nakaupo, nakahiga, nakatagilid, talagang how to really manage yung core ko tsaka yung lower back ko na hindi sila mag-tilt na masakit para dire-diretso yung healing. Papunta ako ngayon sa therapy Ayurveda, to try ka Ayurveda, may malapit dito. Tapos may isa ako for tomorrow CMS naman, musculoskeletal. Okay, ito na. So pinilit ko maglakad papunta sa kotse. Kahit lolo ko yung bagal maglakad, kaya ko naman mag-drive. So papunta ako ngayon sa isang parang rehabilitation clinic, Ayurveda pangalan niya. So parang Indian non-invasive therapy clinic. Malapit lang siya dito kaya ako siya napili. Napunta ko siya before nung nagkaroon ako ng back injury. Buti na lang kaya ko mag-drive. Pero yung papunta sa kotse, sobrang painful kasi naglalakad ako. Para akong lolo maglakad papuntang kotse. Today's Thursday, Friday, Saturday. So dapat may significant improvement ako by Friday, Saturday. Sana man lang maitayo ko yung sarili ko. Ang malaking problema ko lang would be yung lakad. Ayoko muna masyado maging over-ambitious na makalakad. Ang importante lang, mabawasan yung pain. Pain management na lang. Makasama ko yung family ko sa out of the country. Hindi ako mahirapan umupo sa eroplano ng dire-diretso. Kasi di ba pag nakaupo ka, yung tailbone mo yung nandun sa diretsong nakababad lang sa upuan ng eroplano. Wish me luck.